I love you more, mahal ko. Nagising na naman si Vivian mula sa isang mahabang panaginip. Makikita doon ang paulit-ulit na senaryo habang nasusunog ang kanilang bahay. Nasa loob pa rin ng kanyang sistema ang malalakas na paghingi ng tulong ng kanyang ina. Ngunit wala siyang nagawa. Medyo huli na rin nang naapula ng mga bumbero ang sunog at tuluyan nang nawalan ng buhay ang kanyang mga magulang. At nang mga sandaling iyon nga ay hindi niya mapigilang hindi sabay na bumagsak ang kanyang pawis at mga luha. Mag-iisang taon na nang mangyari ang sunog, ngunit para pa rin itong bago sa kanyang alaala. Vivian? Oh, gising ka na pala. Papasok na ako ah. Untag sa kanya ng isa sa mga madreng nandoon. Nasa pangangalaga na kasi siya ngayon ng mga madre dahil ilang taon ding naninilbihan ang kanyang ina noon sa simbahan. At dahil na rin sa matinding awa ay inampo na nila si Vivian. Oh, magandang umaga po, Sister Clara. Bati niya pa dito. Ay naku, nananaginip ka na naman ba? Tanong agad ng madre habang dahan-dahang nilalapag ang mga pagkain sa maliit na mesang naroon. Tumango naman ang dalaga bilang sagot. You know what? Hayaan mo, titigil din yan kalaunan. Okay, kumain ka na muna. Dinala na kita ng pagkain at sinabi nga ni Mother Superior na hindi ka daw naghapunan kagabi. Totoo ba? Yeah, opo sister. Vivian, alam kong nalulungkot ka, pero wag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Baka magkasakit ka pa dyan. Oh, sorry po. At pasensya na po sa abala, Sister Clara. Oh, Sister Clara, may bisita sa baba. Hinahanap daw si Vivian. Uwi ka naman ni Sister Angel na nooy kakapasok lamang ng silid. Oh, bisita? Sino naman? Nakausap niya na ba si Mother Superior? Oo, hinihintay niya si Vivian sa baba. Oh, okay, sige, susunod na kami. Umalis naman agad si Angel, saka pa tiningnan ni Clara ang dalaga. May bisita ka daw sa baba. Baka isa sa mga kamag-anak mo. Okay, kakain ka ba muna? O haharapin mo muna ang panauhin? Pupuntahan ko na po muna, sister. Okay, sige. Mauna na ako. Sumunod ka agad, ha? Tango niya agad dito. Matapos ayusin ni Vivian ang sarili, ay bumaba na rin siya agad. Dooy, isang di kilalang babae ang kanyang nakita. Pero pansin niyang may kaunting hawig ito sa kanyang ina. Oh, nandito na pala si Vivian. Okay, maiwan muna namin kayong dalawa para makapag-usap kayo ng masinsinan. Usal naman ng Mother Superior at agad na umalis kasama pa ang ilang madre. Ngumiti ang ginang kay Vivian, kaya nagbigay lamang din siya ng isang pilit ng ngiti. Naku, ikaw na pala ang anak ni Susan. Ako si Sita, tiyahin mo. Kapatid ako ng nanay mo. Pakilala agad nito. Pansin ko nga po na may hawig kayo kay mama. Kumusta po, tiya? Well, maayos naman. Pasensya ka na ha, kung ngayon lang kita napuntahan dito. Matagal ko nang nabalitaan ang nangyari sa mga magulang mo. Kaya lang, hindi pa ako makauwi noon. Kasi may ilang buwan pa akong kontrata sa amo ko. Ngayon naman na nakauwi na ako galing abroad, inalam ko agad kung nasaan ka. Ay mabuti naman din at nandito ka at nasa maayos kang mga kamay. Kumusta ka naman, iha? Maayos naman po, tiya.
hindi naman po nila ako pinabayaan dito. Ay, mabuti kung ganun. O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para sunduin ka. Ha? Sunduin po? Oo, doon ka natitira sa amin. Bahagya namang napatingin si Vivian sa gawi ng mga madre sa di kalayuan bago magsalita. Oh, maayos naman po ako dito, tiya. Tsaka, nagkakahiya naman po sa inyo. Ay, ano ka ba? Kapatid ko ang nanay mo. Isa pa, sino pa bang magtutulungan kundi tayong magkakamag-anak lang din naman, di ba? Kaya sige na, mag-impake ka na doon sa taas at aalis na tayo. Wait, nakausap niyo na po ba si Mother Superior tungkol dito? Yes, oo naman. Una ko siyang nakausap. Pumayag naman siya dahil may karapatan naman daw ako sa iyo dahil kadugo kita. Kaya sige na iha, bilisan mo na ang pag-iimpake at baka mahuli na tayo sa biyahe. Oh, okay, tiya. Nasabi na lamang niya at agara ng pumanik sa kanyang silid. Matapos mag-impake ay tinikman niya lamang ng kaunti ang kanyang pagkain bago bumalik sa baba kung saan naroon na rin ang iba pang madre kasama ang kanyang tiya. Salamat Mother Superior at sa inyong mga sisters ha, kukunin ko na ang pamangkin ko. Sabi pa ng ginang. Walang anuman yun. Okay, mag-iingat kayo sa biyahe. Vivian iha, mag-iingat ka at sana wag mo kaming kakalimutan dito ha. Baling nito sa dalaga. Tumango naman agad si Vivian at ngumiti. Nauna nang lumabas ang ginang, samantalang si Vivian namay isa-isa munang nagpaalam sa mga madre, lalong-lalo na kay Sister Clara na para na siyang nakatatandang kapatid. Ay naku Vivian, basta mag-iingat ka ha. Kung ano man ang mangyari o kung may problema ka at mamiss mo kami, alam mo na kung saan kami pupuntahan. Opo, maraming salamat Sister Clara at sa inyong lahat. Okay, sige na, lumabas ka na baka mahuli pa kayo sa biyahe. Oh, nga pala Vivian, eto. Pahabol pa nito sabay abot sa rosaryo. Oh, Sister Clara, sa inyo po to. Oh no, sa'yo na yan ngayon. Puprotektahan ka niyan. Basta iingatan mo yan para sa akin ha. Opo, maraming salamat po. Okay, aalis na po ako. Ngiti pa niya bago tuluyang umalis. Nakagayak na sila ng kanyang tiyahin at matapos ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila sa wakas sa bahay nito. Wala po ba talaga kayong ibang kasama dito sa bahay mo, tiya? Natanong niya pa. Ay, wala. Wala naman akong anak eh. Wala din akong asawa. Matandang dalaga ika nga. Pero bakit naman po? Hindi po ba kayo nalulungkot? Nalulungkot naman. Pero hindi ko kasi kayang magkaanak, Vivian. Kaya hindi na rin ako nagbalak na mag-asawa. Alam ko kasi na kapag nag-asawa ka na, responsibilidad mong bigyan ng anak ang partner mo. Pero dahil nga wala akong kakayahan sa ganoon, kaya mas pinili kong mag-isa. Oh, okay. Pero pansin ko pong mahilig kayo sa bata. Oh yeah, that's right. Kaya nga, ang sinasahod ko every month sa abroad, nahahati sa mga pamangkin at inaanak. Tawa pa niya. Bakit hindi po kayo nababanggit ni mama sa akin dati, tiya? Oh, alam ko naman yun dahil magkagalit kaming dalawa. Po? Oo. Noong nagkasakit ka kasi, humiram siya sa akin ng pera. Hindi lang siguro isang beses, kundi maraming beses na. So, sinabi ko
Nasa akin ka na lang muna at doon na kita ipapagamot sa ibang bansa. Hindi naman ako mayaman, iha. Sadyang nakahanap lang ako ng mabait na amo, kaya maswerte pa rin ako. Ayun nga, nagalit siya. Ang dami niyang sinabi na masasakit, na hindi daw madali ang hinihingi ko. Hindi ko daw maintindihan ang nararamdaman niya dahil hindi ako isang ina at hindi ako magiging isang ina. Nasaktan ako, syempre. Wala naman akong balak na akuin ka. Ang gusto ko lang, sa akin ka muna para maipagamot kita sa ibang bansa. Pwede naman silang pumunta din doon if they want to. Pero mas inuna nilang sundin ang pride nila. I still gave the money they need at sa awa ng Diyos, gumaling ka naman. But after that, hindi ko na sila muling kinausap. Mahabang salaysay nito. Pero pinuntahan mo pa rin ako kahit hindi kayo maayos ni Mama. Oh yeah, wala ka namang kinalaman. Tsaka, bago kita pinuntahan, dinalaw ko muna ang puntod ng nanay mo at nagpaalam na kukunin kita. Ayaw kong kahit sa kabilang buhay ay galit pa rin siya sa akin. Naku, hindi na po yun. Sigurado din po ako, tiya, na masaya siyang kinuha mo ako. Oh, sana nga. Oh, siya, doon sa may kaliwa ang magiging kwarto mo. Pasensya ka na kung medyo maliit, ha? Oh, walang problema, tiya. Ngiting tugo niya dito. Naging maayos naman ang mga unang araw at linggo ni Vivian sa puder ng kanyang tiya Sita. Mabait naman ito, pero iyon nga, hindi niya madalas nakikita sa bahay. Palagi itong umaalis at gabi na kung umuwi. Bukod doon, ang dalaga ang bugbog sa mga gawaing bahay. Hindi naman siya makapagreklamo dahil maayos ang turing sa kanya ng tiyahin at hindi ito malupit sa kanya. Isang araw, kakatapos lang maglaban ni Vivian noon at nakahanda na siyang magsampay nang una niyang makuha ang dati niyang uniforme sa paaralang pinapasukan niya noon. Nakaramdam ng lungkot ang dalaga habang tahimik na pinagmamasdan ang damit. Ang pinakapangarap niya sa kanyang sarili ay ang makapagtapos. Ngunit mukhang malabo na iyong mangyari, lalo na't wala siyang pera para pag-aralin ang sarili. Vivian? Vivian? Rinig niyang tawag sa kanya ng tiyahin. Oh, tiya, bakit po? Iwanan mo muna ang mga nilaban mo dyan at ako na ang magsasampay. Bumili ka muna ng mga ricados sa lulutuin kong ulam para makakain tayo sa tamang oras. Oh, okay, tiya. Dali-dali namang nagbihis ang dalaga at kinuha ang perang ipangbibili ng ricados bago umalis. Habang nasa palengke at abalang namimili ng ricados, ay may pamilyar na boses ang kanyang narinig. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ay doon niya na lamang ang principal pala ng dati niyang pinapasukang paaralan ang naroon. Hi, Principal Gomez! Ngiting tawag niya dito na siyang ikinalingo naman ng babae. Oh, hi Vivian! How come you're here? Akala ko ba nasa... Kinuha na po ako ng tiyahin ko doon, Principal Gomez. Kaya nandito na po ako. Oh, I see. Glad at nakita kita ulit dito. Nag-aaral ka na ba ulit? As far as I can recall, hindi mo kinuha ang report card mo sa school. Ay, oo nga po wala naman din po akong balak na kuhanin iyon dahil hindi naman po ako mag-aaral. Ano? Ay naku iha, sayang naman. Ikaw ang pride ng school natin. Alam mo, sobrang nasasayangan nga ako sa iyo Kung mapera lang ako, tiyak pinag-aral na kita. Dahil alam ko namang hindi masasayang ang pera ko. But sadly, I have 3 siblings pa. 2 are both in college at isang graduating sa high school.
Ako ang nagpapaaral sa mga yun. Kaya medyo hindi na rin kaya ng budget ko. Oh no, okay lang po, Principal. But you know what, Iha? May kilala akong tao na makakatulong sa iyo. May foundation siya for teens na gustong makapagtapos ng pag-aaral. And I'm sure, pasok na pasok ka doon. Oh, talaga po? Saan naman po yan, Principal? Oh, kilala siya ng husband ko dahil isa siya sa mga well-known na tao sa bansa. All you have to do is submit all the said requirements. Okay, give me your digits at ipapasa ko sa iyo ang mga requirements pagdating ko ng bahay. Nakalimutan ko kasi eh. I heard na may exam pa na gaganapin after you pass all the requirements. At kapag nakapasa ka, congratulations na agad. Talaga po? Naku, sasali po ako dyan, Principal, at baka makapasa ako. Ay naku, makakapasa ka. I knew it. O sige, mauuna muna ako ha. I'll text you the requirements when I get home. Okay, sige po, Principal Gomez. Maraming salamat po. Ngiti niya dito. Parang nabuhayan ang loob ni Vivian sa narinig. Hindi pa man niya sigurado kung papasa ba siya sa pagsusulit. Pero isa lang ang alam niya. Porsigido siyang makuha iyon para makapagtapos. Pag-uwi sa bahay ay agad naman niyang naikwento sa tiyahin ang magandang balita. At maski ito ay masaya din para sa kanya. Nang maipadala naman ng principal ang iba pang requirements na kakailanganin, ay kumilos na siya agad at isa-isa nang kinukuha ang mga kailangang kuhanin. At nang makumpleto niya naman ito agad niya itong ipinasa sa opisina ng nasabing bilyonaryo. Binigyan siya ng schedule ng sekretarya nito para sa gaganaping pagsusulit. At araw-gabing hinahanda ni Vivian ang sarili para kapag dumating na ang araw ng exam ay may maisagot siya. Oh, Vivian, iha, magpahinga ka naman. Ako ang nahihilo sa mga numero at letrang lagi mong binabasa dyan Biro pa ng kanyang tiyahin. Ay, wag po kayong mag-alala, tiya. Okay lang po ako. Ngiti niya naman dito. Hanggang sa dumating nga ang araw ng exam at ang lahat ay kabado lalong-lalo na si Vivian. Ngunit sa kabila ng kaba na kanyang nadarama ay pursigido siyang maipasa ang pagsusulit para makapag-aral ulit at matupad ang kanyang mga pangarap. Hindi naman nabigo ang dalaga dahil isa siya sa nakapasa sa pagsusulit na iyon. Ibinalita niya agad sa tiyahin ang naging resulta at mangiyak-ngiyak ito habang nakayakap sa kanya. Samantalang sa kabilang banda naman, nakaupo lamang si Rafael sa kanyang opisina na nasa kanyang mansion nang biglang may kumatok sa pintuan. Sir, excuse me po, dala ko na po ang result ng exam sa mga bagong aplikante. Tinig ng kanyang sekretarya. Okay, come in. Sigaw niya. Pumasok naman agad ito at agad nilapag sa kanyang desk ang isang envelope. Okay, na-double check mo na ba to bago mo ilabas ang result? Yes, sir. Ilan ang nakapasa? Ay, 30% lang po ang nakapasa. 70% po ang hindi. Okay, yung 70%, tell them na mag-aral pa dahil hindi ko naman isasarado ang pinto para sa mga pangarap nila. Oh yeah, yes sir. Okay, you may leave now. Pag-alis ng kanyang sekretarya ay doon na tiningnan ni Rafael ang laman ng envelope. Naroon ang mga pangalan ng mga nakapasa at ang top 5 kung saan nakakuha ng pinakamalaking scores. Napangiti naman ang binata dahil believe siya sa mga scores na nakuha ng mga ito. Pero mas bumilib siya sa nag-top 1 na si Vivian de la Serna. Agaran niyang tiningnan ang personal information ng dalaga at hindi niya maitatangging
may kakaiba itong ganda. Dahil nga dooy, mas nagkaroon pa siya ng rason para basahin ang ibang nakasaad na impormasyon doon at alamin kung saan ito nag-aaral. Kinausap niya ang principal sa nasabing paaralan at nalaman niyang pride ng school si Vivian. Dinagdag din ng principal ang naging rason nito kung bakit ito nahinto ng 1 taon sa pag-aaral. Bagay na naiintindihan naman ni Rafael. Kinabukasan naman, nag-request siya sa kanyang sekretarya na ipatawag si Vivian. At hindi naman siya nabigo dahil pumunta agad ang dalaga sa kanyang opisina. Doon niya napagtanto na kung gaano ito kaganda sa larawan, ay mas maganda pa pala ito sa personal. So you're Vivian de la Serna, right? Panimula niya. Yes sir, ako nga po. Okay, so anong naging unang reaction mo nang sabihin sa iyo ng sekretarya ko na pinapatawag kita? To be honest sir, kinakabahan po ako eh. Actually, hanggang ngayon pa rin nga po eh. Nandito pa rin ang kakaibang kabog sa dibdib ko. Oh, okay. Pinapatawag kita para personal kang i-congratulate. You did well. Tila nakaramdam naman ng hiya ang dalaga sa ginawang papuri ni Rafael, kaya dinaig pa ng kamatis ang pula ng kanyang mukha. Maraming salamat din po sir sa oportunidad na to. Pangako po, pagbubutihan ko pa po ang pag-aaral ko. Oh, okay. That's great. And also, nagkausap ko through phone call ang principal ng dati mong paaralan. She told me na isa ka daw sa pride ng paaralang yun. Naku, hindi naman po gaano, sir. May matatalino pa po sa akin doon. Well, wala akong magagawa. Yun ang sinabi niya eh. Besides, hindi rin naman katakataka dahil nag-top 1 ka nga sa exam ko eh. And saan mo ba balak magpatuloy ng 3rd year mo? Same school pa rin ba? O gusto mong mag-transfer sa mas magandang school? Ako po ang mamimili, sir. Gulat pang tanong ng dalaga. Yes, of course. Ayaw kong ako ang magdesisyon para sa inyo. Ayaw kong maging uncomfortable kayo sa environment niyo while studying. So yes, kayo ang mamimili. Naku, salamat po, sir. Pero gusto ko po sana na sa dati ko na lang school ako magpatuloy para naman hindi na ako mag-adjust pa. Tsaka, may mga kaibigan po kasi ako doon eh. Okay, sure. Sa opening ng school year, tatawagan ko ang principal na i-early register ka. Okay, maghintay ka na lang ng call from my secretary to claim your monthly allowance. Is that clear? Oh yeah, yes sir. Salamat po talaga. Masaya niyang usal. Sige na, pwede ka nang umalis. Tumango naman agad si Vivian at nagbigay muli ng isang matamis na ngiti. Mabilis dumaan ang araw at linggo ay pasukan na nga. Nakuha na rin ng dalaga ang kanyang monthly allowance at nangakong mas pagbubutihan niya pa ang kanyang pag-aaral. Ngunit, hindi lingid sa kanyang kaalaman na magmula ng mag-aral siyang muli ay pasikreto ding dinadalaw ni Rafael ang paaralang pinapasukan niya. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Basta't gusto lamang niyang makita ang dalaga kahit sa malayuan. Bagay na nahalata na rin ng kanyang sekretaryang si RJ. Sir? Kakalabas lang ni Vivian o gusto mo bang ihatid na natin? Untag naman ito. Napatingin naman agad si Rafael sa binata nang sobrang seryoso kaya doon na siya napayuko. Oh, sorry sir. Akala ko naman kasi gusto mo siyang ihatid eh. Sinabi ko bang magsalita ka dyan, ha? Sorry sir. Kanina pa po kasi tayo dito eh. Tsaka, wala naman akong ibang naiisip na gagawin. Dahil sa tuwing lalabas si Vivian, umalis agad tayo.
Natural, RJ. Pinapaaral ko siya, kaya dapat lang na i-monitor ko siya. Pero sir, bakit kay Vivian mo lang yan ginagawa? May iba din naman kayong pinapaaral sa foundation Are you questioning me? Gusto mo yatang mawala ng trabaho? Ay, sister talaga, hindi na mabiro. Mag-drive ka na, gusto ko nang umuwi. Okay, yes sir. Sabay paandar sa sasakyan. Bago tuluyang makalayo ang sasakyan, ay nagawa pang sulyapan ni Rafael ang dalaga na nooy parang naghihintay na din ng masasakyan. Samantalang si Vivian namay muling nanunuluyan sa poder ng mga madre. Malayo kasi ang babiyahiin niya kung araw-araw siyang uuwi sa bayan ng kanyang tiyahin. Tuwing Sabado o Biyernes ng hapon lamang siya nakakauwi doon at bumabalik agad kapag Linggo ng umaga. Nang makasakay na ay dumaretso na nga siya sa kumbento na agad ring sinalubong ni Sister Clara. Oh, hi Vivian, kumusta naman ang araw mo? Okay, dumiretso ka na sa kitchen. May tinira akong merienda para sa'yo. Ngiti nito. Ay, salamat Sister Clara. Pagkatapos ngang kumain ng merienda, ay nagbihis naman agad si Vivian at nagsimula ng mag-aral. Iyon na kasi lagi ang ginagawa niya kapag dumarating galing paaralan. Kung si Vivian ay patuloy pa rin ginagalingan ang kanyang pag-aaral, si Rafael namay dinaig pa ang secret spy sa dalaga. Minsay, hindi niya na sinasama ang kanyang sekretarya kapag pasikreto niyang sinisilip ang dalaga sa paralan dahil nakakasiguro siyang kantsaw ang aabuti niya dito. Hanggang sa di nga nagtagal ay matagumpay na nakatapos si Vivian sa 3rd at 4th year. Hindi man niya ipinapahalata pero masaya siya para dito. Inaamin niyang hindi niya magugustuhan ang atraksyong nararamdaman para dito. Pero hindi niya mapigilang hindi humanga sa 17-year-old na dalaga. Sir, hindi po ba kayo pupunta sa graduation ni Vivian? Ng mga membro ng foundation mo? Bungad agad ni RJ nang makapasok ito sa kanyang opisina. Yan lang ba talaga ang ipinupunta mo dito? I'm busy. Besides, ayaw kong ma-attach sa mga estudyanteng membro ng foundation ko. So, gustuhin ko mang dumalo ay wag na. Ay, kayo po ang bahala, sir. Mukhang tapos na din siguro ang graduation dahil kasulukuyang nasa labas po si Vivian. Sa sinabing iyon ng sekretarya ay doon na napaupo ng tuwid si Rafael. Ha? Sino ang nasa labas? Oh, si Vivian po, sir. Kaya nga ako nandito para tanungin kung papasukin mo na. Ano pang hinihintay mo? Pagputol naman agad nito, sasabihin pa sana ng sekretarya. Yes sir. Sasabihin ko pa nga sana Ito naman, masyadong excited. Narinig lang ang pangalan ni Vivian. Tukso nito at umalis na. Ilang sandali pa'y pumasok naman agad si Vivian na may matamis pangiti sa kanyang labi habang dala-dala ang isang box na hindi niya mawari kung ano ang laman. Magandang gabi, sir. Sana hindi ako nakakaisturbo sa iyo. Hindi naman masyado. Why are you here? Ikaw lang bang mag-isa? Nasa labas po ang tiyak ko at sina Sister Clara. Kakain po kami sa labas ngayon. Oh, anong meron? Birthday mo ba? Pagkukunwari pa ng binata. Oh, graduation ko po, sir. Oh, yeah? So, graduate ka na? Oh, geez. Hindi ko man lang alam. Inimbitahan ako ni Principal Gomez, pero nalimutan ko na. Oh, congratulations by the way. Hindi ko kasi alam dahil wala namang nagpupunta sa akin dito except you. At ano yung dala mo? Sabay turo sa box. Ay, ito nga po pala ang gawa ng tiyak ko. Naputot ko tsinta. Pasasalamat na din daw po. Sana magustuhan mo.
Oh, I see. So, magkano to? Ay, hindi po, sir. Bigay lang po namin yan sa iyo bilang pasasalamat. Pasasalamat? Para saan? Dahil nakagraduate po ako. At bakit ka sa akin magpapasalamat? Dahil ba nakasali ka sa foundation? Parang gano'n na nga po, sir. Oh no, no need to mention it, Vivian. Sarili mong pagsisikap ang nagdala sa iyo sa tagumpay mo ngayon. Hindi ko man to madalas sinasabi sa iba dahil ayokong ma-attach sa mga estudyanteng pinapaaral ko. Pero proud ako sa inyo. Just keep going. Next school year, college ka na. Kaunting hakbang na lang at lahat ng pangarap mo, kaya mo nang tuparin. And as long as I'm here at nakatayo pa rin ang foundation, matutupad ang mga kahilingan nyo. Pero syempre, kailangang sabayan ng hard work. Wala namang easy life, di ba? Kailangan nating mas masipag. Oh yeah, itatatak ko po yan sa isip ko, sir. Maraming salamat po. And thank you for this. Pakisabi na lang sa tiyahin mo, salamat. And yeah, congratulations once again. Oh, thank you, sir. Okay, aalis na po ako. Ngiti nito saka umalis. Saktong pag-alis naman ng dalaga ay ang pagpasok din ng kanyang sekretarya sa opisina. Okay, sir. Ano pong sinabi? Osyoso nito. Huh? Wala naman siyang sinabi. Binigay niya lang tong ginawa daw ng tiya niya na putot kutsinta. Pero ako, may sinabi ako sa kanya. Sabi ko, if she's ready and willing, gusto kong palitan ka na niya sa posisyon mo. Dahil ayaw ko sa mga sekretaryang chismoso. Irap nito. Lo, si Sir talaga oh. Hindi na po talaga kayo mabiro. RJ, I'm not getting any younger. Kaya hindi na uubra yung mga biro mo. Tanggal agad kapag nagkataon. Mainit ang ulo ko. Prepare the car at uuwi na ako. Ay, yes sir. At dali-dali na ngang lumapas. Napailing na lamang siya dahil sa naging biro ng sekretarya. Hindi naman niya ito masyadong sineryoso dahil ilang taon na rin ito sa serbisyo at inaamin niyang para na niyang nakababatang kapatid si RJ. Nang mabaling naman ang atensyon niya sa box na dinala ni Vivian, ay doon na siya napangiti. Hindi niya alam kung kinikilig ba siya o ewan. Basta'y masaya siya, lalong-lalo na ang puso niya. Ilang buwan pa ang lumipas at nakapag-enroll na si Vivian sa isang sikat na universidad. Sa may private, ang paralang iyon at nakakasiguro siyang main priority ng university ang kinuha niyang kurso. Kung gaano siya kasipag sa high school, ay mas sinipagan pa niya sa kolehiyo. Paaralan, bahay. Paaralan, bahay lamang ang araw-araw niyang pinupuntahan. Panatag naman din si Rafael dahil alam niyang hindi nagbabago ang routine ni Vivian kahit pa man nasa kolehiyo na ito. Sir, I lost count na po eh. Pero ilang years niyo na ngang ini-spy si Vivian? Pabirong tanong pa ni RJ nang bumabiyahe sila pa uwi. What? Anong akala mo sa akin? Stalker? Ay, sort of, sir. Simula high school, panay tingin lang kayo sa malayo. Hanggang ngayon, na second year college na siya, ganoon pa rin. Anong ibig mong sabihin? Sir, lalaki din po ako. Alam ko po kung may gusto ang kapwa ko lalaki sa isang babae. So, you're saying na gusto ko si Vivian? Parang sir eh. Hindi naman po kayo ganyan dati. Pero kay Vivian, nagiging secret spy kayo eh. RJ, look, I'm already 43. Si Vivian, turning 20 pa. Okay ka lang? Sir, sabi nga nila, age doesn't matter if two people love each other. Tsaka, marami nga akong kilala na ang layo ng age gap eh.
Si Pauline Luna at Vic Soto, isa sa example yan. Tuh, well, I'm not Vic. And Vivian's definitely not Pauline. Gets? Ay nako, mag-drive ka nga lang dyan. Dinadamay mo pa ako sa kalukuhan mo eh. Sabi nito at ibinaling na ang atensyon sa labas ng sasakyan. Sa isip ni Rafael, sana nga'y mawala na ang kung anuman ang nararamdaman niya para sa dalaga. Pero mukhang malabo dahil habang patagal ng patagal, mas lalong lumalalim ang lihim niyang pagtingin para dito. Sinubukan ni Rafael na ituon na lamang sa kanyang negosyo at iba pang importanteng gawain ang kanyang atensyon. At mukhang nagtagumpay naman siya. Pinagbabawal niya na ding papasukin ang kahit na sinong miyembro ng kanyang foundation sa kanyang opisina. Si Vivian man ito o hindi. Pinapayagan lamang niya itong makapasok kapag importanteng bagay talaga ang pakay. Sinadya niyang gawin iyon para makaiwas na rin sa dalaga. Hindi na rin nangulit pa si Vivian dahil alam naman niyang wala siyang karapatang kontrahin ang kung anuman ang desisyon ng founder ng foundation na kinabibilangan niya. Hanggang sa 2 taon na nga ang lumipas at tila ba nawala na sa isip ni Rafael ang dalaga. Nakatanggap naman siya ng random invitations mula sa iba't ibang universidad para sa paparating nitong graduation ceremonies. Pero hindi niya alam kung bakit ang universidad na pinapasukan pa ni Vivian ang kanyang pinaunlakan. Lo, sir? Uy, gwaping na gwaping tayo ngayon ah. Alam mo sir, dinaig mo talaga si Mr. Ian Veneracion dahil hindi ka talaga tumatanda. Hirit pa ni RJ habang sila'y nasa biyahe at papunta sa Estridge University. I'm sorry RJ, pero wala tayong salary increase hanggang sa maisipan mong mag-resign as my secretary. Biro naman nito. Ay, si sir talaga, di bula yan ah. Totoong-totoo yun. Pero sir, bakit sa lahat ng university na nag-invite sa iyo, mas pinili mo ang Estridge? Dapat ba talaga may deep meaning, RJ? Hindi ba pwedeng mas malapit lang ang Estridge sa office ko? Ay, pwede naman sir. Tama rin naman kayo. Akala mo ano? Si Vivian na naman? Lo, wala akong sinasabi sir ah. Ikaw lang ang nagbanggit ng pangalan niya. Napairap na lang si Rafael at hindi na umimik. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarating na nga sila sa universidad. Sinalubong naman siya agad ng ilang school staff para sabitan siya ng bulaklak, sign ng kanilang pag-welcome dito. Pumwesto siya sa may entablado at nakaupo kasama ang ibang head ng university at ibang bigating bisita. Maya-maya lang ay nagsimula na nga ang event at ipinakilala muna sila isa-isa bago nagmarcha ang mga gagraduate. Ngunit ang labis na nagpakuha sa atensyon ni Rafael ay ang pagtawag ng MC sa pangalan ni Vivian as summa cum laude para ibigay ang kanyang speech. Kita niya pa ang pagngiti ng dalaga sa kanya habang papunta na ito sa harap at handa ng magsalita. Tagos hanggang puso ang naging speech ni Vivian. Pinasalamatan kasi nito ang lahat ng taong nasa likod ng nakamit niyang tagumpay, lalong-lalo na siya. Hindi niya naman mapigilang hindi mapangiti, kaya nang matapos ang event ay dali-dali niyang hinanap ang dalaga. Pero laking gulat niya nang makita niya itong tumatawa kasama ang isang binatang kasing edad lamang din ito. Tila napansin naman ni Vivian ang mga matang nakatingin sa kanya, kaya nginitian niya si Rafael at nilapitan. Hi sir,
I'm glad at nakita na po kita ulit. May bibigay sana po ako sa iyo. Kaso sa sobrang pagmamadali ay nalimutan ko sa apartment. Panimula ng dalaga. Oh no, it's okay, Vivian. Hindi mo naman kailangang mag-abala tuwing gagraduate ka. Besides, today is your final day sa foundation. Graduate ka na sa wakas. At summa cum laude pa. Congratulations. Oh, thank you, sir. Isa po kayo sa naging inspirasyon ko. Really? Akala ko kasi ang boyfriend mo eh. Ha? Sino po? Yung lalaking kasama mo just now. Hindi mo ba siya boyfriend? Oh, si Jericho? Oh no, hindi po, sir. Really? Hindi po, sir? O hindi pa po, sir? Hindi po. Nanliligaw po siya sa akin. Pero, oh no need to explain, Miss Vivian. That's your personal life. Okay, sige na, aalis na din ako at may pupuntahan pa kami ng sekretarya ko. Oh, okay, sir. Oh, sir? Yes? Pwede ko bang ihatid sa office mo bukas ang ibibigay ko? Kung okay lang naman po. Okay lang naman, pero ibigay mo na lang sa sekretarya ko. Busy ako bukas at ayaw kong madisturbo. Oh, opo, sir. Tumalikod na agad si Rafael at agara nang bumalik sa sasakyan. Pagpasok ay naabutan niya pang tumatawa si RJ na parang may kasamang pang-iinis. What? Sinapian ka ba at tawa ka ng tawa dyan? Ikaw naman kasi, sir eh. Naunahan ka tuloy. Pinagsasabi mo. Nakita ko kaya ang reaksyon mo nang makita mo si Vivian na may kasamang iba. And so? Selos ka, sir, no? Kung batukan kaya kita dyan para malaman mong mali ang iniisip mo. Ay, sus! Okay, sir. Sige lang, sir. Mag-deny ka lang. Ikaw din. Hindi na nagsalita pa si Rafael at naikuyom na lang ang kamao habang nakatitig sa labas kung saan naroon pa rin si Vivian at ang lalaking kasama nito kanina. Kinabukasan nga'y maaga siyang nagpunta sa opisina pero wala sa kanyang trabaho ang kanyang atensyon. Nahahati ang iniisip niya. Hanggang sa pumasok nga si RJ para ipasa ang report na pinapagawa niya dito. At doon niya ito tiningnan ng seryoso. Sir? Naku, kinakabahan naman ako dyan sa titig mo. Don't worry, hindi pa po dumarating si Vivian. At tulad ng bilin mo, bawal siyang pumasok dito. Noted, sir. Ngunit, imbis na sumagot, ay tumayo lamang ang binata at dumiretso sa malaking salamin. RJ? Yes, sir? Matanda na ba akong tingnan? Hindi naman po, sir. Pero dahil dyan sa eyeglasses mo, parang nadadagdagan ang edad mo eh. Bakit po? Mas bagay kaya sa akin ang walang eyeglasses? Ay naku, sir. Oo naman, sir. Tulad nga ng sabi ko, para kang si Ayan Veneracion. Gwaping na gwaping. Okay, samahan mo ako now. Po? Saan po tayo pupunta, sir? I want something new for myself. Magpapagupit din ako at mag-aahit ng bigote. Tatanggalin ko na rin ang eyeglasses ko simula ngayon. Pero sir, may meeting po kayo ni Mr. Swan 20 minutes from now. Then cancel it. Siya ang may kailangan sa akin, kaya siya ang mag-adjust. Ano, sasama ka ba o hindi? Ay, syempre, sasama, sir. Teka lang po at tatawagan ko lang ang sekretarya ni Mr. Swan. Nasabi na lang nito at umalis na ng opisina. Sinulyapan naman muli ni Rafael ang kanyang sariling refleksyon at napahinga ng malalim. Ano bang nakita ni Vivian sa manliligaw niyang yun?
Di hamak na mas gwapo pa naman ako dun. Bulong niya sa sarili. Oh, sir, ready na po ang kotse sa baba. Bungad naman muli ni RJ. Bumiyahin na nga sila at dumiretso na sa isang sikat na barbershop. Matapos ang ilang oras na pagpapagwapo ay bumalik na rin sila agad sa opisina. At saktong pagbukas ng elevator ay ang paglabas naman ni Vivian doon. Nagkatinginan pa saglit ang dalawa at halatang halata sa reaksyon ng dalaga ang pagkabigla nang makita si Rafael. Ihim. Tikhim ni RJ na siyang nagpabalik sa sistema ng dalawa. Oh, magandang hapon sir at sa'yo Mr. Secretary. Galing ako sa taas pero wala pong tao sa secretary's desk. Uwi ka pa ng dalaga. Ay, galing kami sa... Sagot pa sana ni RJ pero hindi na natuloy nang sikuhin siya ni Rafael. Galing kami sa labas. What's bring you here? Oh, kaya pala, walang tao doon. Ibibigay ko sana to sa'yo, sir. Mabuti naman at personal ko talagang may bibigay to. What's that? Token of appreciation po. Oh, okay. RJ, kunin mo na. Lo, sir, sa'yo po ibibigay o? Kunin mo na po, sir. Inuutusan mo ba ang boss mo? Joke. Okay, akin na Miss Vivian. Maraming salamat dito Hilaw na ngiti pa ni RJ. Oh no, walang anuman. Para sa inyong dalawa yan. Sa sinabing iyon ni Vivian, ay doon na nga tila nag-init ang ulo ng binata. At agad na pumasok sa elevator na walang sabi-sabi. Muntikan pang masaraduhan si RJ dahil isinara agad iyon ni Rafael. Sir naman, gusto mo yata akong mapiit sa pinto ng elevator Bakit naman po ganun? Biro niya pa dito. Ayan, yan ang napala mo sa sobrang tsismuso. Pero maayos naman po ang mood mo kanina, sir Bakit biglang... alam ko na. Ha! At agad natawa. At ano na naman yung tinatawa-tawa mo dyan? Ha? Nagalit ka ba, sir? Dahil sinabi ni Miss Vivian na para sa ating dalawa to? Akala mo ba special ka, sir? At mas nilakasan pa ang tawa. RJ, gusto mo bang magkaroon ng special exit sa kumpanya ko? Umayos ka. Dire-diretso naman agad ang lakad ni Rafael pagbukas ng elevator. Oh, sir, paano tong bigay ni Vivian? Kainin mong lahat para mabusog yung bulati mo sa katawan. At padabog na isinara ang pinto ng kanyang opisina. Samantalang si Vivian naman ay parang tuod pa rin sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa hindi na nga niya namalayan na ngumingiti na siya ng mga sandaling iyon. Ibang-iba na ang hitsura ni Rafael kumpara noon. Inaamin niyang gwapo naman talaga ang binata. Pero mas lalong naging visible ang taglay nitong kagapuhan ngayon. In fairness, may ibubuga pa rin naman siya kahit nasa 40s na. Ngiti na lamang ng dalaga at umalis na ng kumpanya. Hindi rin malaman ni Rafael kung ano ang pumasok sa isip niya. Basta't bigla na lamang niyang ni-request sa sekretary ang full information ng lalaking nanliligaw kay Vivian. Nang ilahad naman ni RJ ang lahat ng impormasyon, lalong-lalo na ang pagiging gem body nito, ay doon na tumayo ang binata. Bagay na siyang ikinagulat naman ng kanyang sekretarya. Oh, sir, bakit po? May mali po ba sa nakalap kong impormasyon? No, reschedule all my meetings for this day. Pupunta ako sa gym. Sir, sa gym po? Oo, magje-gym ako. Gym body ang cherry ko na yan, di ba? I can do it too. Pero sir,
baka mabigla ang katawan mo. Excuse me? Elementary to college days, pambato ako sa mga pageantry. Sanay ako. Oy, hindi naman po sa pagandahan ng katawan, sir, kundi sa pagbubuhat po ng mabibigat. Anong akala mo sa akin? Senior citizen? RJ, I'm just 45. Wala akong hindi kinaya. Ay nako, okay sir, sasama na lang po ako sa inyo, just in case. Nope, no need. Manatili ka dito and do your job. You're my secretary, diba? Not my bodyguard. Irap nito at tuluyan na ngang umalis. Pagdating sa gym, ay isa lang ang hinahanap ng mga mata ni Rafael. Walang iba kundi ang karibal niyang si Jericho. Sakto namang nakita niya ito, kaya doon siya nagpakita ng galing. Pero dahil nga ilang taon na din siyang hindi nakakadalaw sa gym, kaya medyo hindi naging madali para sa kanya ang mga ehersesyo. Hanggang sa lapitan nga siya ni Jericho at doon pa lamang niya nalaman na gym instructor na din pala ito. Mas lalong nanaig ang kagustuhan ng binata na malampasan si Jericho, kaya halos araw-araw na siyang pabalik-balik sa gym. Hanggang isang araw, saktong naroon na naman siya, ay bigla niyang nakita si Vivian na pumasok at agad nilapitan si Jericho. Nag-uusap at nagtatawanan pa ang dalawa, pero hindi pa rin siya nakita ng dalaga. Hanggang sa inis na nga ang naghari at mas binilisan niya pa ang pagbuhat sa barbell at sa di inaasahang namasid ang isa niyang kamay dahilan upang mabagsakan siya nito. Hindi naman masyadong mabigat ang barbell, pero masama ang bagsak nito sa kanyang paa. Ouch! Sigaw niya pa. Lumapit naman agad si Jericho at sumunod na rin si Vivian. Vivian, dito ka muna please. Tatawag lang ako ng ambulansya. Wake up pa ni Jericho at dali-dali nang umalis. Okay. Go ahead, Jericho. Sir? Wait, Sir Rafa? Halos hindi pa niya makapaniwalang sambit. Ngunit, hindi na nakasagot pa si Rafael dahil namimilipit na ito sa sakit. Ilang sandali pa'y dumating naman ang ambulansya at isinugod agad ito sa ospital. Nagpasya naman si Vivian na siya na ang sasama dito dahil kilala niya naman ito. Pagdating sa ospital ay inaasikaso naman agad si Rafael. Nang maging maayos na'y saka pa niya nakausap ang doktor. May kaunting bali lang sa may bandang paanan si Rafael, pero gagaling naman daw iyon dahil hindi masyadong malala. Bagay na siyang ikinakampante naman ng dalaga at agad na pumasok sa silid nito. Sir, ano pong nararamdaman mo ngayon? Panimula niyang tanong nang siya'y makapasok sa kwarto. Inis. Inis ang nararamdaman ko ngayon. Sa mahina naman itong sagot. Po? Hindi na umimik pa ang binata at hindi din tinapunan ng tingin si Vivian. Gusto niyang sabihin na selos at inis ang nararamdaman niya, pero hindi niya magawa. Okay, may sakit po ba sa'yo, sir? Muling tanong ng dalaga. Yeah, meron. Yung puso ko. Huh? Yung ano po? Oh no, wala. Ignore it. You can go now. Leave me. Oh, pero sir, hindi pa po dumarating si Sir Secretary. Wala po kayong kasama dito. Oh gee, so iiwanan niya talaga ako pagdating ni JR, huh? Bulong pa muli ni Rafael. Sir Rafa, ano po ba kasing ginagawa mo doon? Huh? Saan? Sa gym? Hindi ba obvious? Nag-exercise. Nagpapalaki ng katawan. Oh, I see. Kaya niyo po ba? Baka
hindi mo kaya Pero pinipilit mo lang. What? What do you think of me, Vivian? Some sort of a useless man? Natatandang walang exercise? Hindi naman ako 100% office man. May mga sarili din akong routine na ginagawa. Oh no, hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin, sir. Pero sana yung normal na exercise lang, yung kaya ng katawan mo. So are you saying na hindi na kaya ng katawan kong magbuhat ng barbell? Lightweight lang yun, just so you know. Besides, I'm not 60, I'm just 45. Kaya nga po, 45 na po kayo. Nanlaki naman agad ang dalawang mata ni Rafael sa narinig. Sa isip niya'y, oo nga pala, he's already 45. Ang kaharap niyang dalaga ay 22 pa lang. So 23 years ang age gap nilang dalawa. Dahil nga dooy, natahimik ang binata at agad ibinaling sa iba ang kanyang paningin. Oh, sorry sir. Concern lang po ako. Sir? Tinig naman agad ni RJ, nakakapasok lamang ng silid. Naku sir! Kunwaring paiyak-iyak pa nito habang nakayakap sa nakahigang si Rafael. RJ, ano ba? Hindi pa ako patay. Hindi to morgue. And don't worry, kahit mamatay man ako, wala kang makukuhang mana sa akin. Ano ka? Anak ko? Biro pa ni Rafael sa sekretarya. Hoy, grabe ka naman sir Concern lang naman ako sa iyo Ikaw talaga sir, akala mo talaga laging pera ang gusto ko. Oh, hi, nandito ka pala Miss Vivian. Baling naman nito agad sa dalaga. Vivian, pwede ka nang umalis. RJ's here na. Si Rafael naman ang nagsalita. Oh no, wag na muna sir. Miss Vivian, dumito ka na muna. Naku sir secretary, marami pa din kasi akong gagawin Tsaka mukhang ayaw na ni sir sa mukha ko. Kaya uuwi na lang po ako sir. Magpapagaling po kayo Pasensya na po ulit. Okay, ihahatid na kita sa labas. Okay, sige sir secretary, salamat. Sabay na ngang lumabas ang dalawa, kaya doon na naunang nagsalita si RJ. Ay naku, pasensya ka na Miss Vivian, sa asal ni sir Naku, sungit-sungitan lang yan. Pero deep inside, gusto ka pang makausap nun. Po? Alam mo, okay, eto, sekreto lang natin to Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Doon na nga sinabi ni RJ ang lahat-lahat sa dalaga. Bagay na siyang ikinagulat pero ikinakilig naman ni Vivian sa kaloob-looban niya. Okay, secret lang natin to Naku, ilang years na si Sir na nagtitiis na masulyapan ka mula sa malayo. Torpe nga lang kasi hindi pa nagkaka-girlfriend. Gwapo sana pero walang lakas ng loob na magsabi ng tunay niyang nararamdaman. Naku, nabigla talaga ako sa mga sinabi mo, Sir Secretary. Pero at least now, alam ko na kahit mahirap paniwalaan. RJ, tinig ni Rafael mula sa loob na siyang ikinapitlag nilang dalawa. Naku, mukhang narinig yata ako. Basta Miss Vivian no matter what happened, mas bagay kayo ni Sir. Kindat niya dito sabay pasok sa silid ni Rafael. Sa ilang linggong pananatili ni Rafael sa ospital, ay hindi naman pumalya si Vivian sa pagdalaw. Hindi niya alam pero magmula noong nalaman niya ang tunay na damdamin ng binata para sa kanya, ay mas nagkaroon siya ng rason na dalawin at makita ito. Marahil parehas lamang sila ng nararamdaman at parehas din takot umamin. You can leave now, Vivian. May mga nurses naman dito. Pilit pang pagtaboy ng binata sa kanya. Oh, okay lang sir. Tsaka next week kasi,
Hindi na ako makakadalaw dahil first day ko na sa school na pagtuturuan ko. Oh really? That's great. Oh, anong great sir? Na may trabaho na ako? O ang hindi ko na kayo madadalaw dito? Both? Well, congratulations pa rin. Alam mo, ikaw lang ang pinag-aral ko na may malasakit sa akin. The rest, parang wala lang. Pero, hindi ko naman din ina-expect mula sa inyo na ibalik ang kabutihang loob ko. Dahil after all, pinaghihirapan nyo din naman ang mga grades nyo. And that's enough. Napangiti naman ang dalaga at tiningnan sa mata ang binata. What are you staring at? Oh, wala lang po sir. Iniisip ko lang kung saan mo nakuha ang ideyang yun. Na magtayo ng foundation para sa mga katulad kong walang-wala. Oh, that's a very long story to tell. Well, willing naman po akong makinig, sir. Okay, if you want. Is it fine? That idea came up from an experience. I mean, not literally my own experience, ha? Pero noon kasi, I am very selfish, arrogant, at mayabang na bata. So, my dad punished me at nilipat ako sa public school. I hate being there. I don't like the foods, the ambience, the environment and all. Pero on my 5th grade, I met this young kiddo na kaedad ko. He's very tahimik at matalino. Pero kada break time or lunch break, lagi siyang nawawala. Little did I know, nasa likod lang pala siya ng room at umiinom ng tubig. Yung tubig na I'm not even sure if that's clean ba. I saw him there. Akala ko trip niya lang o baka nauhaw lang pero nang magsunod-sunod na. So I asked him kung bakit siya laging nandoon. Wala daw pala siyang baon at ayaw niyang tumambay sa loob ng room basta snacks time dahil naiinggit siya at nakakaramdam ng gutom. That's the time na tumulong ako. That's my first time actually. Lahat ng babaunin ko, pagkain man o pera, binibigay ko sa kanya. And he's very happy na. He thanked me for being so kind daw. I said, no worries. You can have all my snacks and money from now on. He also told me na pangarap niyang makasuot ng toga. Pero sadly, hindi na nangyari iyon dahil hindi pa kami nag-grade 6. He died. He has a rare disease pala and cannot be cured. Hindi na nila pina-check up ulit dahil walang pera eh. Kaya noong graduate ako, ang tuga ko nilagay ko sa puntod niya. Even my medal. I dedicated all to him. Simula din noon, nag-decide ako na sa public school na mag-high school and mag-college dahil kapag nakamit ako ng may ganong sitwasyon, I will help. Ang saya ni Dad sa pagbabagong naganap sa akin na tinulungan niya akong simulan ng foundation na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. At first, wala akong pa-exam, pasok lahat. Pero may mga taong nang aabuso din eh. Kaya mas naging wiser na ako. Si Dad ang nakiusap niyan at nangako ako sa kanya na kahit wala na siya, ipagpapatuloy ko pa rin ang nasimulan and that's it. I made it. Mahabang salaysay ng binata. Hindi naman maiwasan ni Vivian na hindi bumilib sa binata, kaya agad siyang napangiti ng matamis. Oh, wait. And what's with that smile, huh? Oh, wala. Ngayon ko lang kasi nalaman na sa kabila ng cold mong personality at masungit pa, may pusong malambot ka naman pala. Ngiti nito. So, kailangan talagang ngumiti?
Oh yeah, oo naman no. Nakakagwapo kaya, lalo kapag mabait at matulungin. You know what, di mo na nga alam na ang mga kagaya kong wala noon, seaman na, engineer na, at tulad ko, guro na. Salamat, sir. Ba, sa'yo ko lang yan ikinuwento ha. I hate telling that to anyone. Parang nababawasan ang pagiging masungit ko eh. Ba, iya, ngayon alam mo na. Tawa na rin ito. Ay, ayan, tumawa din po kayo minsan, sir, para mas lalo pa po kayong gumwapo. So, inaamin mo na rin? Nagwapo ako? Oo naman, sir, no? Super gwapo. Oh, really? So, mas gwapo pa sa Jericho mo? Ha? Jericho? Bakit may word na ko? Eh, hindi ko naman yun pagmamayari, sir. Why? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Sir, klaro na po sa aming dalawa na hanggang friends lang po kami at hindi na po hihigit dun. Masaya po ako na naging kaibigan ko si Jericho, pero hindi po para maging boyfriend or ano pa man. Okay. But you are both cute. Bagay kayo. Oh yeah? Talaga ba, sir? You know what? Minsan, naiisip ko din na bakit kaya hindi din namin itry, you know? Baka mag-workout, diba? Napairap naman sa kanyang mata si Rafael, bagay na siyang ikinatawa na lamang ni Vivian. Alam niya kasi na sa mga sandaling iyon ay nagsiselos na ito. Ngunit kahit na ilang beses na kunwaring ipagtabuyan ni Rafael ang dalaga, ay naroon pa rin ito, maliban na lamang kapag may trabaho siya. Sa araw naman ng uwi ng binata, ay hindi agad nakarating ang dalaga. Kulang na lang maging giraffe si Rafael sa kakahanap dito, pero hindi niya pa rin ito makita. Ay, naku sir. Pwede na nating gawing tulay ang liig mo dyan. Hirit pa ni RJ dito. RJ, ano naman ba ang gusto mong palabasin? Ha? Na hinahanap mo si Miss Vivian, sir? You know what? Amaming ka kasi, sir. Sige ka, bahala ka. Baka maunahan ka pa ng iba. Nasa huli pa naman ang pagsisisi. Hindi na nagsalita pa si Rafael dahil alam niyang mabubugbog na naman siya sa kantiyaw ni RJ. Okay, let's go na. Utos niya dito. As in, ngayon na po, sir. Hindi pa po dumarating si Miss Viv. Uy, nandyan na pala, sir. Agad namang lumingon si Rafael at nang makitang tumatakbo si Vivian palapit sa kanila, ay doon na siya agarang pumasok sa kotse at isinara. Hi, Sir Secretary. Magandang umaga po. Ay, naku, pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Galing pa kasi ako sa school eh. Hinihingal pang usal ng dalaga. Ay, walang problema, Miss Vivian. Okay, pasok na po kayo. Nasa loob na ng sasakyan si Sir. Galit po ba siya? Ay, hindi ko masabi eh. Pero kanina pa yan naghihintay sa iyo. Natawa naman ang dalaga at agaran ng pumasok sa kotse sa mismong tabi ni Rafael. Good morning, Sir Rafael. Pasensya na po kung na... No need to explain, Vivian. Hindi mo naman kailangang magpunta dito eh. Yeah, but I did. Surprise! Bagya pang natawa si Rafael, pero lumingon din siya agad para hindi iyon makita ng dalaga. Habang nasa biyahe ay parihas walang imik ang tatlo. Hanggang sa dumating sa mansyon ay ganoon pa rin. Sir, Miss Vivian, dito na muna kayo ha. Sasabihan ko lang ang maid ni Sir na mag-prepare para sa lunch. Dito ka na mag-lunch, Miss Vivian, para may kasama muna si Sir. Bakit? Aalis ka ba, Sir Secretary? Oo may pupuntahan pa kasi ako. Tsaka alam ko naman na si Sir Rafa in good hands, kaya kampante ako. Ngiti nito sa dalaga. Tumango naman si Vivian at ibinaling na agad ang paningin kay Rafael. Bakit ganyan ka na naman makatingin dyan? Kung napipilitan kang samahan ako, wag na.
Kaya ko ng sarili ko. Tsaka, huwag kang masyadong maniniwala sa sekretary ko. Irap agad ng binata. Nagmamagandang loob lang naman kami sa'yo, sir. Tsaka, hindi naman ako napipilitan eh. Wala rin akong gagawin ngayon. Mas mabuti pa sigurong umalis ka na. I can do it. I can take care of myself. Ngunit hindi na iyon pinakinggan pa ng dalaga. Bagkus ay mas nanatili pa siya sa tabi ni Rafael. Ngunit habang patagal ng patagal ay mas lalong ipinagtatabuyan ng binata si Vivian. Bagay na hindi na nakaya pang tiisin ng dalaga at ito na mismo ang sumuko. Ano bang gusto mo? Sabi ni Sir Secretary, you need help. Tapos kapag nandito naman ako, ayaw mong tulungan kita. Yes, I need help. Pero hindi galing sa iyo. And hey, the tone of your voice, are you mad at me? Yumuko naman ang dalaga dahil sa inis at galit. Are you mad at me? Sa muli ay tanong ni Rafael. Oo, galit ako sa iyo. Bakit ang hirap-hirap mong pakisamahan, sir? Bakit sobrang hirap para sa akin na tulungan ka? You need help, pero mas inuuna mo pa ang pride mo. Instead of saying thank you dahil nandito ako, kahit ilang beses mo na akong ipinagtabuyan. At bakit naman ako magta-thank you sa'yo? Hindi ko naman to inuutos sa'yo ah. Exactly. You're being selfish na naman. Ganyan ka ba talaga? Hindi marunong mag-appreciate ng effort ng isang tao? Hindi na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon sa edad mong yan ay binata ka pa rin. So are you saying na hindi ako kamahal-mahal? Dahil ayaw mong mahalin ka ng isang tao. Even si Sir Secretary, lagi mong sinasabihan ng unkind words kahit nagmamalasakit lang naman siya. At sa tanong mo, yes sir, ang hirap-hirap mong mahalin. Then leave. Talagang aalis ako. Bahala ka sa buhay mo. Total matanda ka na. Galit na sambit ni Vivian at dali-dali nang umalis. Sakto namang kadarating lang ni RJ at takang-takang itong makita ang galit na aura ng dalaga. Sir, anong nangyari dun? Ikaw din, leave. Sir, I said leave me alone. Ramdam ni RJ na kakaiba ang galit ng amo ng mga sandaling iyon. Kaya taranta naman siyang lumabas muli ng bahay at agarang umalis. Labis ang dinamdam ni Vivian ang naging sagutan nila ni Rafael. Hindi niya man kasi aminin pero hindi niya rin matanong ang sarili kung bakit sa lahat ng lalaki sa mundo ay kay Rafael pa siya nagkagusto. Alam niya rin na labis-labis ang pagtataka sa isipan ngayon ng sekretarya nitong si RJ. Kaya pinadala na lamang niya ito ng mensahe at doon niya ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Samantalang si Rafael naman, kinukumpronta na nga ni RJ tungkol sa nangyari. Ilang linggo na din kasi ang lumipas at hanggang ngayon ay wala pa ring paramdam si Vivian sa kanya. You know what, sir? Minsan, mas makakatulong po para sa atin kung isi-set aside natin ang pride natin. Total, alam naman ni Miss Vivian na gusto mo siya eh. Kaya, wait, what? Alam ni Vivian? Ay, sorry sir. Nasabi ko na po kay Miss Vivian. Dahil akala ko kasi dada moves na kayo eh. Oh my goodness, RJ. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gusto ko siya ah. Kasi nga po, in denial ka. Kahit ang totoo, gusto mo rin naman siya. Hindi na po tayo bumabata, sir. Kaya gamitin mo na ang oras na to para magtapat. For goodness sake. Yeah, paano kung ma-reject ako? Well, at least, you tried, di ba? Kesa naman, habang buhay mong pagsisihan ang mga oras na nasayang na hindi mo nagawang magtapat sa kanya. Bahala ka na, sir. Tila, natauhan naman si Rafael sa naging payo sa kanya ni RJ. Kaya kinabukasan din ay pinuntahan niya ang dalaga sa paaralang pinagtatrabahoan ni ito. Sir, mukhang wala ng mga estudyante.
At ang mga ibang teachers ay nagsisiuwian na rin. Pumasok kaya si Miss Vivian sa trabaho? Tanong pa ni RJ habang nasa sasakyan sila at hinihintay ang paglabas ni Vivian. I don't know. Puntahan mo kaya sa loob? Ay, no sir. Ikaw po ang magsusuri eh. Kaya ikaw dapat ang pumunta. Napahinga na lamang ng malalim si Rafael at wala nang nagawa pa kundi lakas loob na puntahan si Vivian sa loob ng paralan. Nooy, unay, naglalakad-lakad pa siya habang hinahanap ang classroom ng dalaga. Hanggang sa makita niya nga ito sa may stage, nakausap si Jericho. Doon na tila nakaramdam ng matinding selo si Rafael at walang pagdadalawang isip na nilapitan ang dalaga at agad na hinila palayo sa binata. Sir Rafa? Gulat pang wika ng dalaga. Ngunit, imbis na sumagot, ay tiningnan lamang nito si Vivian at agad siniil ng isang masuyong halik. Sa kabila naman na matinding pagkagulat ng dalagay, hindi na rin ito nag-react pa at ipinikit na lamang ang dalawang mata. Nagtagal din ng ilang minuto ang halikang iyon at natapos lang dahil unang nagbawi si Vivian. Sir, I hate to say this, pero yes, nagsiselos ako. Sa mahina nitong sabi. Napatingin naman si Vivian sa may likuran at bahagya pang natawa dahil nawala na si Jericho doon. Nawala na tuloy si Jericho. Wait, sa kanya ka ba nagsiselos? Kanino pa dapat? Sir, wala pong kami ni Jericho. We're just friends. Good friends. And that's it. Well, siguraduhin mo lang. Dahil ilang taon ko ding nilihim at tinago ang nararamdaman ko para sa iyo. Pero mukhang hindi na to isang lihim dahil nasabi na nga ni RJ sa iyo ang nararamdaman ko. Yeah. Pero I still need your confirmation pa din. Dahil nga dooy, muling hinalikan ni Rafael ang dalaga. Ayan, enough na ba yun para makumpirma mong totoo ang sinasabi ni RJ? O you want more kiss? Sir? Nope, Rafael. Huwag mo nga akong isir ng paulit-ulit. Dahil feel ko parang senior citizen ako eh. Just Rafa. Or my love, okay? Ano ka ba? Tanda ng paggalang yun. Sa nakakatanda, no? Biro pa ng dalaga. Oh, really? O sige, doon ka sa mas bata. Sa kasing edad mo lang. Joke lang. Ito naman masyadong sensitive. Tawa ng dalaga na sinabayan na rin ni Rafael. Magmula nga nooy, mas lalong naging open ang dalawa sa kung anuman ang nararamdaman nila. Lumabas din ang pagiging sweet at caring ng binata na parabang ibang personalidad na ang nakakasama ni Vivian. Hindi naman din nagsisisi ang dalaga dahil totoong mas maalaga at maraming plano sa kinabukasan ang lalaking mas matured. At kahit naman nasa 40s na si Rafael, ay baby face pa rin ito kung titingnan. Sa katunayan ay, kung hindi nga ito ipapaalam ang edad sa iba'y, mag-aakala ang lahat na kaedad lamang sila ni Vivian. Bukod doon, ginagawa na rin ng binata ang lahat para mapalapit sa tiyahin ni Vivian na si Sita at sa mga madring na kasama rin ng kanyang nobya. Hindi ako magiging kontrabida sa love story niyo ha. Basta, ipangako niyong dalawa sa akin na hindi mo na kayo lalampas sa limits. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Pero kung hindi na talaga kayo makatiis, magpakasal muna kayo bago gumawa ng baby ha. Natawa naman si Rafael habang si Vivian ay pulang-pula na ang mukha. Naku, tiya, kailangan ba talagang sabihin yan? Abay, oo naman iha. Mas okay na yung prangka. Naiintindihan niyo naman siguro ako, di ba? Opo. Sabay pang sagot ng dalawa.
Pangako ko rin po na I will respect Vivian at hihintayin ko po ang panahon kung kailan siya magiging handa. Usal pang muli ni Rafael. Okay, aasahan ko yan. O siya, sige na. Maiwan ko na muna kayo dito ha. At may lakad pa ako. Vivian Iha, ikaw na ang bahala sa bisita mo. Basta, huwag papasok sa kwarto ha. Bilin pa nito na ikinatawa lamang ng dalawa. Nang makaalis na ang tiyahin ng dalaga, ay doon na hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang nobya. You know what? You're very lucky. Dahil ikaw ang nagustuhan ng isang Rafael. Hirit pa ng binata. Oh, wow ha? Ako lang ba talaga ang lucky? Lucky ka rin naman dahil bukod sa maganda, matalino pa ang girlfriend mo. Matalino lang, hindi maganda. Wait, so hindi ako maganda? Natawa naman si Rafael at pinaulanan ng halik ang dalaga. I'm just kidding. Of course, maganda. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Unang kita ko pa nga sa information na pinasa mo, ay nabigani na agad ako Oh, really? I don't know that. So, ibig sabihin pala, matagal mo na akong gusto? Na love at first sight ka sa akin? Tawa pa nito. Yup, masyado ka kasing maganda Kaya na love at first sight ako. Happy now? Super happy. Ngiti pa ni Vivian. Sa pagdaan pa ng mga araw, ay mas lumalim pa nga ang pagmamahala ng dalawa. Hindi naman maiwasan ni Vivian na hindi maging proud girlfriend sa nobyo. Dahil sa mga achievements na patuloy pa rin itong nakakamit. Nagtagal pa ng ilang buwan ang kanilang relasyon hanggang sa umabot nga ng taon at biglang nag-anunsyo si Rafael na magre-retire na siya at si RJ na ang papalit sa kanyang pwesto. Bagay na labis namang ikinaiyak ng dati niyang sekretarya dahil hindi niya minsan inisip na maging isa siyang CEO. Naku, grabe ang iyak ni RJ kanina, love. He's very happy. Sambit pa ni Vivian na sila'y nasa biyahe. Oh yeah, deserve niya naman yun. Wala na kasi akong ibang mapagkakatiwalaan sa kumpanya. Besides, para ko ng bunsong kapatid si RJ. Alam mo, ilang taon ko na din siyang naging sekretarya at masasabi ko na iniwan man ako ng lahat, nanatili pa rin siya. Sabi pa niya sa akin kanina, wala siyang ibang gusto kundi ang maging sekretarya ko lang. Akala niya naaanoy ako sa kanya, pero na-appreciate ko talaga ang lahat ng efforts niya sa kumpanya. Oh, that's nice. Thank you, love, for making this happen. Pero bakit ka nga ba nag-retire? Pagod ka na ba? Oh, I'll answer that kapag dumating na tayo. Napatingin naman si Vivian sa labas ng sasakyan at doon pa lamang niya napansin na hindi iyon ang direksyon papunta sa bahay niya. Love? Yes? Where are we going? Hindi to ang daan papunta sa bahay. I know. Then, saan tayo pupunta? May bibilin pa ba tayo? Ngunit, hindi na sumagot pa si Rafael. Bagkus ay ngumiti lang ito ng pagkagwapo-gwapo. Pagdating sa nasabing lugar, ay medyo nagtaka pa si Vivian. Pero biglang nawala ang pangungunot ng noo niya nang makitang napakaganda ng buong paligid. Para itong isang maliit na paraiso na nanaisin ng lahat na mapuntahan. Oh wow! Love, ang ganda! Hindi niya na natapos ang ibig na sasabihin nang makita niyang nakaluhod na si Rafael sa kanyang harapan at may hawak pang isang maliit na pulang kahon na naglalaman ng mamahaling singsing. Tila nakuha niya naman ang ibig nitong sabihin, kaya doon niya natutup ang sariling bibig.
Okay, now I'll answer your question na. Nag-retire ako dahil buong buhay ko ginugol ko ang lahat ng oras para sa kumpanya ko at sa iba pang negosyo. But when you came, I've come to realize na there's another world behind the entire company, na may ibang masayang lugar pa kaysa gumawa at magparami ng pera. At ngayon, gusto kong mag-focus na lang sa isa. At ikaw yun. Hindi ko lubos na aakalain na hantong ako sa ganito. Naluluhod ako at magsasabi ng mga cheesy lines sa harap ng babaeng mahal ko at mamahalin ko habang buhay. Pero nandito na to eh. Talagang matibay ang pana ni Cupido dahil nahulog ako sa iyo. Now, Vivian de la Serna, will you marry me? Umiiyak at humihikbi na ang dalaga ng mga sandaling iyon. Mas lalo naman siyang naging emotional nang makita ang kanyang tiya Sita, si Sister Clara at iba pa nilang kakilala. Alam mo naman yata ang sagot dyan, love eh. Of course, yes. I will marry you. Sinuot naman agad ni Rafael ang sing-sing sa daliri ng nobya at doon siniil ng halik. Isang romantikong halik. I love you so much, my fiancé. I love you more, mahal ko. Sweet na palitan ng dalawa. Pinagplanuhan naman nila agad ang gaganaping ingranding kasalan at ikinasal agad sa sumunod na 2 buwan at naging ganap na ngang mag-asawa. Makalipas naman ang 3 buwan ay dinadala na nga ni Vivian ang first baby nila ni Rafael. Sakto namang nalaman iyon ng kanyang tiyahin kaya dumalaw ito sa bahay nila. Pero laking gulat ng mag-asawa dahil hindi lang si Sita ang dumating kundi pati na rin si RJ. Oh, RJ? Wait, hindi mo naman sinabi na dadalaw ka. At talagang nagsabay pa kayo ha? Panimula pa ni Rafael. Oh, sinamahan ko lang si Sita, sir. Hi, tiya. Oh, wait. Kayong dalawa? Teka. Kayong dalawa ba? Si Vivian na rin ang nagsalita. Ay, naku, iha. You know, age doesn't matter. Tsaka, hindi rin namin in-expect na ma-in-love kami sa isa't isa eh. Di ba, RJ? Diyos mio, Marimar. Ay, naku, hayaan mo na ako, iha. Tsaka, masaya naman kami eh. Nagmamahalan. Di ba, RJ? Ay, oo, Miss Vivian. Aalagaan ko naman ang tiya mo eh. Nagkatinginan naman si Vivian at Rafael at doon na natawa. Ha? Okay. Alright then. Pero know your limits ha. Kasal muna bago gumawa ng baby. Tama ba, tiya? Biro pa ni Vivian dito. Ay, sa edad ko, iha, wag na. Alam mo naman, maasim na. Oh my goodness, tiya naman. Nahihiya na natatawang usal na lamang ni Vivian na siyang ikinatawa nilang lahat. Ikinasal nga ang dalawa matapos ang 4 na buwan at masaya naman ang mag-asawa para dito. Dahil naniniwala silang may kanya-kanyang oras ang lahat. Tulad nila na sobrang unexpected ang naging love story. Pero at the end of the day, sila at sila pa rin. Hindi naman din magiging basihan ng edad kung talagang siya ang inilaan ng Diyos para sa iyo. And that's what we call true love. The end. Alright mga kaibigan, I hope you enjoyed this lovely story. Ang sweet naman ng story na ito. Laoy, nag-enjoy ako sa pag-narrate nito kasi a little bit funny at saka kilig at ang cute nila. Oh, age doesn't matter talaga. Nope. Alright. Oh, sa next story na ako mag-shoutout ha. Kasi wala na akong space here. Plus, ubos na ang boses ko. Okay.
So comment lang here, then lahat isya-shoutout ko sa next upload. Alright mga kaibigan, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.